Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raymond Canonoy at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gusto ko rin itanong kay Captain To, anong ginagawa mo? Bulong ng batang pinuno ng pangkat. Dapat mong sabihin na sinubukan siya ng bilanggo, ngunit ang Aaron ay nakatali pa rin sa plancha at hindi makagalaw. Ngunit kung gusto mong sabihin na sinubukan niya ang bilanggo, siya ay napuno ng dugo at labis na napahiya. Tila binugbog lang ng mga tao ang Buddha, ngunit ang mga bilanggo sa pinangyarihan ay nakagapos at ilang matatanda na lamang ang natira. Sa isang sulyap, alam niyang 5 pa rin silang masamang matandang lalaki. Higit pa rito, lahat ng kanyang mga sundalo ay naroon at nasugatan. For a time, ito ay talagang curious at nalilito. Wala lang, laro lang. Giit ni Kapitan To. Sa oras na ito, ang ilan sa kanyang mga tauhan sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na tulungan siyang tumayo. Kailangan mo ba ng 1,000 malamig na ice blades para maglaro? Sinulyapan ni Guard Zhang ang talon ng yelo sa kanyang kamay at malamig na sinabi. Hindi nagsalita si Kapitan To. Itinago niya ang kanyang sandata sa likod, nga pala, hindi pa sinasagot ni Guard Zhang ang tanong ko. Nakakatuwa talaga na bilang malapit na bantay ng Panginoon ng lungsod, hindi niya pinoprotektahan ng mabuti ang Panginoon ng lungsod, ngunit tumatakbo sa bilangguan. Inutusan ako ng Panginoon ng lungsod na kunin ang mga tao mula sa bilangguan. Paumanhin, may pagdududa ba si Kapitan To tungkol dito? Itinaas ni Zhang Huwei ang kanyang kutsilyo, iniyuko ang kanyang mga kamay at mahinahong sinabi. Ang utos ng Panginoon ng lungsod. Kumunat ang noo ni Kapitan To. Malamig na ngumiti si Guard Zhang at nawalan ng isang token, personal na tinanong siya ng Panginoon ng lungsod at kinalag siya at dinala siya. Oo, pagkatapos nito, ilang mga tauhan ni Zhang ang naglakad patungo sa Aaron, hinubad ang kanyang lubad, at pagkatapos ay nagmarcha sa harap ng bantay ni Zhang. Matapos tingnan ang Aaron, hinubad ni Guard Zhang ang kanyang coat at hiniling sa mga sundalo na ilagay ito sa Aaron, iwinagayway niya ang kanyang kamay, tumalikod kasama ang Aaron at naglakad palabas ng selda. O siya pala, naghihintay ang mga walang katuturang tao. Umalis ka dali, mahalaga ang kulungan. Walang taong walang ginagawa ang maaaring manatili. Bumagsak ang mga salita. Nagmuni-muni rin ang matandang si Joe, at nagmamadaling sumunod sa kanila palabas ng bilangguan. Shit! Nang makaalis ang mga taong ito, itinulak ni Kapitan To ang lahat ng mga kawal na nakahawak sa kanya, at ang kamay niyang may hawak ng token ay biglang sumuntok at tumama sa mesang nasa harapan niya. Sa isang malakas na kalabog, nabasag ang mesa, at ang token sa kanyang kamay ay biglang naging manipis na piraso sa kanyang kamao. Gabi na nang lumabas siya ng kulungan. Biglang huminto si Zhang Huwei at tumingin sa 5 matatandang lalaki tulad ni Lao Zhu, susundan mo ba ang bahay ng punong lungsod? Narinig ni Lao Zhu at ng iba pa ang tunog, nakatitig lang sila kay Aaron ng may pag-aalala, at pagkatapos ay tumayo ng walang magawa, pinapanood ang isang grupo ng mga tao na naglalakad palayo kasama ang Aaron patungo sa bahay ng master ng lungsod. Sa lahat ng paraan, ang lungsod ay abala pa rin. Gayunpaman, karamihan sa mga kalsadang tinatahak ng Guard Zhang kasama ang Aaron ay maliliit na kalsada. Bagamat naririnig namin ang ingay ng abalang pamilihan, wala kaming gaanong pakikipag-ugnayan sa maraming tao sa lahat ng paraan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sa wakas ay dumating na ang party sa pintuan ng isang malaking mansyon. Mahigit 100 bodyguard sa harap ng pinto ang nakatayong patayo, nagpupuno sa isa't isa ng batong leon sa harap ng pinto, at lumilitaw na napakalakas. Pumasok ka na, sabi ni Zhang Huwei, tumayo at nanguna. Ito rin ang tanging pangungusap na sinabi niya sa loob ng mahigit 10 minuto.
Pagpasok pa lang niya sa mansyon ay may mga ibong kumakanta, bulaklak na amoy, bato at umaagos na tubig. Sa madaling salita, ganito lang ang mundo. Gayunpaman, para sa Aaron, na nakikita ang pagpapaimbabaw ng dating Panginoon ng lungsod, ang mga bagay na ito ay hindi sapat upang gumawa ng anumang pagbabago sa kanya si Aaron. Isa lang itong lalaking katamtaman at kakisigan. Kasama si Zhang Baowei, lumakad ang party sa pangunahing bulwagan at sa malalim at tahimik na likod bahay sa likod ng bulwagan. Sa wakas, huminto ang isang grupo ng mga tao sa harap ng isang bahay. May kaplat sa harap ng bahay, pinupuri ang mga krisantemo at kawayan. Parang medyo iba. Pumasok ka. Hinihintay ka na ng Panginoon ng lungsod sa loob. Sabi ni Zhang Huwei at tumingin sa ilang sundalo sa paligid. Biglang, hindi lamang binuksan ng mga sundalo ang kadena na bakal sa huling paa ni Aaron, ngunit ipinakita rin ang isang set ng mga natatanging damit sa Aaron gamit ang dalawang kamay. Matapos ang mga ito, ang mga sundalo ay hindi umimik kay Guard Zhang, tumalikod at umalis, iniwan ang Aaron na mag-isa sa harap ng pinto. Hindi makapag-reflect si Han Trinity sa oras na iyon. Hindi mo ba gustong kunin ang iyong sarili para sa interogasyon? Bakit bigla kang umalis? Hindi natatakot na pumasok at patayin ang Panginoon ng lungsod. Napaka-interesante ba? Pagtingin sa bahay sa harap niya, mapait na ngumiti si Aaron at itinulak ang pinto. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa sandaling bumukas ang pinto, si Aaron, na medyo mapagbantay pa, ay medyo tulala. Walang kadiliman sa imahinasyon, o lahat ng uri ng mga kasangkapan sa pagpapahirap sa imahinasyon. Kahit na walang mahigpit na binabantay ang mga sundalo. Mayroon lamang isang malaking bilog na mesa na puno ng lahat ng uri ng masasarap na pagkain. Matapos matigilan si Aaron, hindi niya napigil ang tumawa ng mapait. Bakit? Heto na ang penalty wine at toast. Hehe, nandito ka pala. Nang marinig ang boses ni Aaron, isang figure ang may dalang pinto at tila may ginagawa sa harap ng mesa. Sa sandaling tumingin siya sa likod, siya ay mahinhin at magalang sa ilalim ng banayad na hitsura ng jade. Hawak niya ang isang transparent na lalagyan sa kanyang kamay, kung saan may kalahating bote ng pula at orange na likido. Nang tingnan niya ito, naramdaman niyang napakalinaw at maganda. Alam kong matagal ka nang dumating at espesyal na inihanda ang ilan para sa iyo. Ang tawag dito ay mabangong pula. Ilang dekada ko na itong itinatago. Ngumiti ang Panginoon ng lungsod, pagkatapos ay kinuha ang transparent na lalagyan at dahan-daang naglakad. Huwag kang mag-alala, ang alak ay napakainit at mababaw. Hindi ito ang uri ng alak sa tanghali. Pagkatapos ay umupo siya ng malumanay, kumuha ng 2 baso ng alak at dahan-dahan itong nilagyan. Umupo ka. May naisip siya at iniunat ang kamay. Ngumiti si Aaron at tumingin sa paligid. Talagang sigurado siya na ang Panginoon ng lungsod lamang ang nasa harapan niya sa malaking bahay, at wala nang iba. Dahil ang mga tao ay naglakas loob na mag-isa, bakit hindi sila maglakas loob? Pagkaupo ng bahagya, marahan siyang tiningnan ni Aaron. Hindi niya alam kung anong mga trick ang gusto niyang laruin. Subukan mo. Inabot niya ang ibinuhos na tasa ng alak kay Aaron. Pagkatapos ay ngumiti ang Panginoon ng lungsod at ininom muna ito. Hindi gaanong sinabi ni Aaron. Dinampot niya ang baso at diretsyong ininom ang alak. Pagkatapos, ngumiti siya, nauuna ang tinatawag na courtesy, at unahin ang courtesy ng City Master. Kung pupunta ka, halika. Sa tingin mo ba ay sasaktan ka ni Zhu? Ngumiti ang Panginoon ng lungsod at pagkatapos ay nilagyan ng alak ang Aaron. Nga pala, ang pangalan ko ay Zhu Yanshua. Magiging mabuti ba iyon sa akin? Ngumiti din si Aaron. Zhu Yanshua shook his head with some self-reproach. It's normal for you to have this idea. I know I'm wrong and blame you for what happened today. It's also strange na tinuruan niya ang kanyang mga nasasakupan kaya tinutukan kanya. Panipi, pero habang nasasakupan ako, isa rin akong malaking kalaban. Kung ang mundo ay magkakaisa sa mahabang panahon, ito ay mahati. At kung ito ay hatiin ng mahabang panahon, ito ay magkakaisa. Ito ay isang bagay na mabuti, na ang pagbagsak ng Magic Cloud Ghost City ay nasa mga tao, ngunit walang karapat-dapat na pinuno para sa mga taong sumusunod sa akin upang labanan ang mundo kung kaya't, mayroon akong sariling puso, at mahirap para sa akin na magpaliwanag sa anumang oras.
Sa makatuwid, ako lalo na magtayo ng manipis na koanihan ngayon para ipahayag ang aking pasasalamat. Kasabay nito, itinaas ni Zhu Yanshua ang kanyang baso at binayaran iyon. Aaron sneered, tama ba ang narinig ko sa iyo? Sinadya ni Lord Zhu na gumawa ng mga pagbabago sa akin. Natural, ang sarap. Uminom muna si Zhu. Natapos si Zhu Yanshua at ininom ang alak mula sa tasa. Ibinaba ang baso ng alak, bumantong hininga siya, at saka pumalakpak. Dahan-daang pumasok ang isang maid na may dalang kahon na gawa sa kahoy. Inilagay ng dalaga ang kahon at binuksan ito. Pagpasok sa mata, puno ito ng alahas, ang mga bagay na ito ay itinuturing na isang maliit na paggalang. Sana ay makuha mo sila. Inabot ni Aaron upang harangan ang pinto ng kahon na gawa sa kahoy at umiling. Sapat na para sa Panginoon ng lungsod na humingi ng tawad sa akin ng personal. Mangyaring ibalik ang iyong mga gamit. Pagkatapos ay kinuha ni Aaron ang kanyang baso at ininom ang lahat sa isang lagok. Well, since Child Haihan, I don't have to say much. I'm drinking to you. Pagkatapos nito, nag-alok si Zhu Yanshua ng isa pang baso ng alak. Tuwang-tuwa siya dahil sa pagpapatawad ni Aaron. Nga pala, kumain ka ng gulay, kumain ng gulay. Itong mga ulam ay para ipakita ang paghingi ko ng tawad. Ako mismo ang gumawa. Si Zhu Yanshua ay mainit na naglagay ng ilang chopstick para sa Aaron, at pagkatapos ay pinunan muli ang Aaron. Ang Panginoon ng lungsod ay mayroon pa ring kung fu. Medyo nagulat si Aaron. Gusto ko pa ring mag-asabout, sabi ni Zhu Yanshua na may matamis na ngiti. Tumanggaw si Aaron at kinain ang chopsticks. Sa oras na ito, kumatok ang pinto. Sa mahinang tugon ni Zhu Yanshua, itinulak ang pinto, at isang magandang figure na may suot na light green na gauze ang lumitaw sa pinto. Gayunpaman, kumpara sa nakamamanghang poster at hitsura na ito, ang Aaron ay nagulat sa ibang antas. Mabangis siyang sumigaw at nagmamadaling nagsabi, Zia Wei. Storytelling channel sa YouTube. Si Han Sanchen ay nasa sabik, ngunit ang babae sa pintuan ay halatang natigilan. Pagkatapos, sa sorpresa ni Aaron, ang babae ay kumunot ang kanyang willow na kilay. Naguguluhan siya. Matapos tingnan ang Aaron, dahan-dahan siyang pumasok, ngunit ang direksyon ay hindi Aaron, ngunit ang panig ni Zhu Yanshua, Kuya. Kuya, natigilan si Han. Oh, introduce me, this is my sister, Zhu Yaner, this, sabi ni Zhu Yanshua at tumingin kay Aaron. Mukhang hindi niya alam kung ano ang pangalan ni Aaron. I just patronized to apologize, pero nakalimutan ko na. Si Han Sanchen ay walang pusong mag-isip tungkol sa mga ito at tumingin kay Zia Wei, ngunit ang kanyang isip ay puno ng pagdududa at palaisipan sa oras na ito. Tulad ng dalawang gisantes, hindi siya masyadong pamilyar kay Zia Wei kaya hindi gaanong pamilyar si Han ng 3,000 kay Zia Wei. Bagamat totoo na ang mga taong may parehong hitsura ay maaaring lumitaw sa mundo, ang posibilidad na ito ay kadalasang napakababa, ngunit imposibleng ilipat ang posibilidad na ito sa Zia Wei. Dahil hindi ordinaryong tao si Zia Wei, anak siya ng Phoenix, at masasabi pa nga na siya lang ang nag-iisang anak na Phoenix na naiwan ng pamilya Phoenix na nakaranas ng survival of the fittest sa loob ng libu-libong taon. Siya ang pag-asa ng pamilya Phoenix na mabawi ang nirvana, kaya walang kapantay ang kanyang kagandahan sa mundo. Kahit na may mga taong kasing ganda niya, ang paraan ng kagandahan ay hindi maaaring maging pareho. Siya ay talagang kakaiba. Kahit na ang Aaron ay hindi isang taong Phoenix, tiyak na makakasigurado siya dito. Kung hindi, pagkatapos ng libu-libong taon ng survival of the fittest, pinili lang ng mga taong Phoenix ang isang taong may parehong hitsura. Pangalawa, hindi lang skin bag ang kagandahan ni Zia Wei, kundi pati na rin ang partikularidad ng dugo ng kanyang pamilyang Phoenix. Paano siya magiging katulad ng kanyang mga tao? Ngunit ngayon, may ganoong sitwasyon, at inaangkin niya na siya si Zhu Yaner. Ang pangalan ko ay Aaron, Zia Wei. Hindi mo talaga ako maalala. Si Aaron ay tapat na nagsasalita ng kanyang pangalan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos lumabas ang pangolin at ang iba pa, ngunit dahil sa sitwasyon ni Zia Wei, naipakita lamang ni Aaron ang kanyang pagkakakilanlan upang hayaan siyang magmuni-muni. Ngunit sa malaking pagkabigo ni Han 3,000, nang marinig ni Zhu Yaner ang pangalan ng Aaron, hindi lang siya nagiba, ngunit tumingin sa kanya ng kakaiba at mapagbantay. Mula sa kanyang ekspresyon at mga mata,
Makikita talaga ni Aaron na talagang hindi niya kilala ang kanyang sarili, ngunit tiyak na hindi nagpapanggap. Kuya, nilinggan ni Zoyaner si Zoyan Shuo na may bahagyang pag-aalala. At the same time, natatakot siya sa mga mata niya. Nako, ganoon din siguro ang mga tao. Dapat kilalanin ka ni Mr. Han bilang isa sa mga kaibigan niya. Matalino si Zoyan Shuo. Hindi nagtagal ay naaninag niya ito at ngumiti para pagaanan ang sitwasyon. Nga pala, Yaner, bakit hindi ka magpahinga sa boudoir, pero pumunta ka sa sala para hanapin ako? Tanong ni Zoyan Shuo. Sumulyap si Zoyaner kay Aaron at bumulong ng ilang salita sa tainga ni Zoyan Shuo. Agad namang ngumiti si Zoyan Shuo. Oh, pagkatapos ng isang tunog, kinuha niya ang isang kahon ng maliliit na bote mula sa kanyang mga braso at iniabot ito sa kanyang kamay. Ngumiti siya at sinabing, ngayon, tinangkilik ko ang paghingi ng tawad, ngunit may nakalimutan akong ibigay sa iyo. Pagkatapos kunin ang maliit na bote, hindi na nagsalita si Zoyaner, at bahagyang yumoko, hindi aabalahin ng kapatid na babae ang pagiging mabuting pakikitungo ng kanyang kapatid, kaya bumaba siya sa pwesto. Dahil doon, sinulyapan niya ang Aaron at tumalikod. May isa pang kapatid na babae ang Panginoon ng lungsod. Wala akong narinig tungkol dito. Sa sandaling umalis siya, inalis ni Aaron ang kanyang mga pagdududa at sinabing may tila walang pakialam ng ngiti. Dahil alam mo ang aking pagkatao, hindi mo maaaring banggitin ang iyong pamilya sa aking pagkakakilanlan, ngunit ito ay upang magdagdag lamang ng hindi kinakailangang paninirang puri sa kanila. At saka, ang hitsura ng aking kapatid na babae ay masyadong mataas na profile, na maaaring hindi magandang bagay. Si Zoyan Shuo ay natural na ngumiti, walang anumang kapintasan. Kakaiba talaga. Hindi ko narinig na binanggit ni Lao Ju at ng kanilang mga matatanda kung ano ang mga miyembro ng pamilya ng Panginoon ng lungsod, ngunit ngayon ay biglang lumitaw ang isang kapatid na babae. Ang mas nakakagulat, tulad ng dalawang gisantes, ang nakababatang kapatid na ito ay eksaktong kapareho ng kay Zia Wei, at si Zia Wei at ang iba pa ay nawawala. Malamig na ngumiti si Aaron. Simple lang ba talaga gaya ng sinabi niya? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!